Ngayon sa Bitcoin at sa ibang cryptocurrencies, quick technical analysis tayo kay Bitcoin at update ko kayo sa trade ko guys. Dahil wala naman tayo masyadong news or fundamentals ngayon, weekend, walang volume, quick technical analysis lang tayo tas kung ano yung plan natin sa mga susunod na araw, no? Kapag ka nagkaroon na ng volume at ngayon puntahan agad natin yung chart. So yan, pakita ko muna sa inyo kung saan ako nag-chart. Kakauwi ko lang, galing akong work. And dyan ako nag-chart guys. Ito yung view natin. Medyo madilim na kasi ano na, 12:30 na ng, almost 12:30 na ng gabi. Galing akong work. So, ayan. Pakita ko sa inyo agad tong chart ni Bitcoin. Nasa ano agad ako, 4-hour time frame. Kung mapapanood nyo yung mga past videos ko guys, ito pa rin yung trend line. Ano na ako, punta na akong 1-day time frame na. Ito pa rin yung inaabangan kong horizontal support na pwede niyang bagsakan, no? Sa malaking picture to, sa 1-day time frame to. Pero kung babagsak agad tayo ng 4-hour time frame, nitong last video ko lang, pinakita ko to kung ba't ko nilagay itong trendline support na to, kasi possible niyang respetuhin. May 3 touches tayo dyan. So ayan, tignan natin ngayon tong ano, sa mga nag-i-intraday. Walang volume ngayon eh, so mahirap i-trade tong si Bitcoin. So mapapansin nyo, ito pa rin yung ano ko, yung trendline resistance ko nga nung ano pa to. Kailan pa ba tong trendline resistance na to? Nung February pa, 1 month na tong resistance na to. So nire-respeto niya. Diyan din ni-reject ni Bitcoin nakaraan, nagkaroon tayo ng small rally, short rally. At ito na yung nire-respeto niya ngayong support, no. Ito guys. Tignan natin kasi malapit na siya mag-breakdown eh. Breakdown or breakout. Kung re-respetuhin niya to, magbabounce siya rito. Pwede siyang gumanto. Pwede siyang gumanyan. Ay, sorry. Ayan, konting fake out, tapos double bottom, pwede tayong mag-breakout. Ayan yung mga play na inabangan. So pwede rin ganyan, breakdown, retest ng support na magiging resistance na niya, tapos pwedeng bumagsak. So ito na iaabangan ko sa bigger picture. Pinakita ko kanina, 4-hour time frame. So ito na iaabangan ko, no, etong trendline resistance na to, ay support, trendline support. So ayun lang yung ano ko, yung insight ko ngayon kay Bitcoin. Pakita ko sa inyo tong yung trade ko kay Orca. So paano ko siya na trade. Nag-profit ako within 8 hours ng $160, so around 9,200 pesos. So paano ko siya tinrade, no? So may fundamental siya. Actually nag-pump siya ng ilang percent. Sobrang taas nito, sobrang laki ng pump niya na to. So almost 130% yung tinaas niya. Pero bakit ko siya short kahit malaki yung volume ng pump niya? So ang fundamentals niya is parang na-list siya sa Korean Central Exchange. So ayan yung nagpa-pump sa kanya kay Orca. Nasa 15 minutes time frame agad ako kasi kung magzo-zoom out ako, wala siyang past data rito. So ito na yung nagki-create siya ng bagong candles dito, no. So bagsak agad ako ng 15 minutes guys. Bakit ko siya pinasok? Bakit ko siya short? So ito yung nakita ko. Pansinin nyo guys, double top. Yung candles niya is double top, pero yung indicators niya is pababa. RSI 30 is pababa na, nag-oversold. Tapos nag-double top dito, pero pababa na tong RSI 30. Pati yung MACD niya pababa na rin. So short ko na siya. Saan ko siya pinasok? Dito ko siya napasok guys kanina. Etong na to, etong breakdown na to ng trendline support. Tapos ayun na nga, nagtuloy-tuloy na siya. Naglagay ako nito kasi ito yung niya, 0.5. Dapat ito yung magiging take profit ko, pero dahil nag-work na ako, iniwanan ko muna kasi possible talaga malaki yung ibagsak niya kasi hindi naman ganun kaganda yung fundamentals niya sa totoo lang eh. So nagpump lang siya, so possible niya rin i-retest niya rin tong ito yung possible na i-retest niya. Ito
So ayan, etong last swing na to. So ayan, pakita ko sa inyo, punta agad tayo kay BitGet. Nakuha kasi wala ata siyang wala siya kay Bing X. So order history, eto siya, naka 6x ako, open short, 6x leverage. Ayan, 159.5. So 160 kung i-round off natin. Tapos guys, may ongoing trade pa ako kay Fartcoin. Bakit si Fartcoin? Punta tayong 4-hour time frame, guys. Tanggalin ko lang to. So eto agad yung nakuha ko kay Fartcoin. So itong parte na to, wag na muna natin itong pansinin. Focus tayo rito. So ayan, sorry, lumabas yung lowbat ako. So ayan, focus tayo rito. Baba agad ako ng 1 hour time frame. Pansinin nyo, may mga bilog, may mga nire-reject na area na yan. So ang nangyari is consolidate dito, nire-reject niya tong resistance na to, pero nag-breakout. Pero bakit ko siya short? May breakout na ganyan. So, ito ulit yung nakita ko. Same play yung nakita ko, guys. Pansinin nyo to. Pababa na yung RSI 30 and MACD. Almost double top yung natin, indicators. Pero yung candles niya is pataas. So, eventually or at some point talaga, magre-retrace yan. So ayun yung kinuha ko. So pumasok ako kay Fartcoin at ayun, papakita ko sa inyo. Pinasok ko yan pero hindi pa ako nagte-take profit. Kay lang ako nag-take profit actually, kay Orca. So nag-profit nga tayo doon ng $160. So up naman ta kay Fartcoin ng $42. So around 2,000 plus pesos. So ayun lang, guys, at sana may natutunan kayo kung paano ko ine-execute yung mga trade ko. At ayun lang, see you sa next video natin. Let's go.